Alright, pag-usapan natin, daming nagtatanong nito, counting ng pips. Okay, pag-usapan natin ngayon, paano ba magbilang ng pips? Usually, sa chart makikita nyo, halimbawa, pinag-uusapan natin dito, Euro, USD. Ang makikita nyo ngayon dyan na number, sabihin, let's pretend lang ha, hindi ko alam kung anong current price ng Euro, USD. 1.23456. Okay, so kung makikita nyo, ito yung whole number, si 1. May mga decimal places tayo na 1, 2, 3, 4, 5. Tama, 5. So ngayon, yung pang-5, ito yung tinatawag nating pipet. Okay? Hindi na natin sinasama sa bilang to. So, para hindi lang kayo malito, Coach, nakikita ko kasi sa chart yan. Yes, kaya dinidiscuss ko. Pero in reality, ito lang dapat yung tinitingnan natin. Itong 4 lang. Okay? Ngayon, sabihin natin, nag-move. Ito yung price ngayon. Di ba may kumita ako ng 10 pips, kumita ako ng 100 pips, kumita ako ng 30 pips. Sabihin natin na umangat yung price niya. Naging 1.2346. Oh, saan na bago? So, ito, from 5, naging 6. Ibig sabihin, kumita ka ng 1 pip. Paano naman, Coach, kung, halimbawa, nagbago, 1.2355. So, tingnan nyo, from here, ito yung kanina natin, naging 1.2355. So, ibig sabihin, 4 tsaka 5. O, ilan ang inangat niya? 10 pips. Okay? Sabihin naman natin, gumalaw. Ito, second decimal place ang gumalaw. 1.2445. O, ito, bida ngayon. So, ibig sabihin, 1 ang ginalaw niya. 0, 0. Kumita ka ng 100 pips. So on and so forth. Kapag JPY pairs. Medyo iba kasi kapag JPY pairs. Halimbawa, GBP, JPY, iba ang hatian yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ganyan ang hatian yan. Same rule. Tatanggalin mo yung last kasi pipet yon. Masyado na siyang maliit para computein. Now, ang binibilang na lang natin ito. So, 123.45. Paano ang 1 pip nito? Pag halimbawa, naging 123.46. So, gumalaw to. 1 pip. Halimbawa, nabago na naman. 123.55. Ito gumalaw. Second. Pwede 10 pips. Halimbawa, ito gumalaw. 124.45. O, ito. From 123.45, naging 124.45. Edi 100 pips. Sorry, medyo magulo, pero I hope naintindihan nyo. Thank you.